Sa maikling panahon ng panliligaw ni Marco sa akin, agad ko siyang sinagot, at bago pa man lumipas ang isang buwan, kami ikinasal sa West. Matapos ang aming kasal, dinala niya ako sa kanyang tahanan, isang lugar na malaki at maaliwalas. Sa bahay na iyon, kasama namin ang isang masipag na katulong, si Marco, at ang kanyang anak mula sa unang asawa, si Dr. Adrian. Si Adrian ay isang doktor na hindi lamang gwapo kundi mabait din. Halos magkasing edad lang kami, binata ngunit may kasalukuyang kasintahan. Isang gabi, habang wala si Marco dahil nasa trabaho, may narinig akong mahinang pagkatok sa pintuan ng aming silid. Nakahiga na ako noon at handa nang matulog, ngunit napilitan akong bumangon. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin si Adrian, may dalang ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi, tita, magalang niyang bati, halatang may pag-aalangan sa kanyang tinig. Agad kong tinakpan ang aking harapan gamit ang kumot dahil wala akong suot na pang-ilalim, dala ng aking paghahanda para matulog. Pasensya na po kung naabala ko kayo, sabi niya nang may paggalang. Birthday kasi ni Chell bukas, at gusto ko sanang itanong kung ano ang magandang maireregalo sa kanya. Bahagyang namula si Adrian, halatang nahihiya dahil sa aking ayos. Sa kabila nito, inanyayahan ko siyang pumasok sa silid bilang respeto sa kanya bilang anak ng aking asawa. Wala rin naman si Marco noong mga oras na iyon, dahil madalas siyang abala sa kanyang hotel business at bihirang umuwi. Minsan nga, umaabot pa ng ilang araw o linggo bago siya makauwi. Magkatabi kaming naupo ni Adrian sa gilid ng kama habang nag-uusap. Nagbigay ako ng ilang suhestyon sa kanya, tulad ng pagbili ng bag para kay Chell. Nang hindi niya magustuhan ang unang ideya, nag-isip siya ng mabuti at saka ngumiti. Salamat, tita. Mukhang iyon na lang ang bibilhin ko. Pwede po ba kayong sumama sa akin bukas sa birthday ni Chell? Nahihiya kasi akong magpunta ng mag-isa, sabi niya nang may paggalang. Tumango ako bilang tugon, at pagkatapos ay nagpaalam na siyang aalis na ng silid. Simula noon, unti-unting naging mas malapit kami ni Adrian. Kinaumagahan, sabay kaming nag-almusal bago siya pumasok sa trabaho. Ako rin ang sumama sa kanya upang bumili ng red along bag para kay Chell. Nang hapon, nagpaalam ako kay Marco na sasamahan si Adrian sa mall upang bumili ng regalo, at agad naman niya akong pinayagan. Bumili pa ako ng bagong damit na isusuot para sa birthday celebration ni Chell, at tila ba may kakaibang saya akong naramdaman na kasama ko si Adrian. Sa gabing iyon, habang nasa mall kami, may kakaibang damdamin akong naramdaman tuwing hinahawakan ni Adrian ang aking kamay. Isang damdaming hindi ko pa naramdaman kahit kailan kay Marco. Sa totoo lang, noong nagpakasal ako kay Marco, hindi ko naman siya minahal. Ginasto ko lamang umahan sa hirap, at si Marco ang naging sagot sa aking pangarap na ginhawa. Ngunit sa unang gabi ng aming kasal, walang nangyari sa amin dahil nalasing si Marco at natulog agad. Mabuti na rin iyon dahil hindi pa ako handang ibigay ang aking sarili sa kanya. Pagdating namin ni Adrian sa party ni Chell, agad niya akong ipinakilala sa kanyang nobya. Naiwan akong mag-isa sa mesa habang pinapanood ko silang nag-uusap sa hindi kalayuan. Unti-unti akong uminom ng alak habang pinagmamasdan sila. Nang magsimula silang magsayaw, kinawin pa ako ni Adrian. Mabait si Chell, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na parang hindi siya bagay kay Adrian. Maganda siya, ngunit may kung anong pakiramdam na nagsasabing hindi siya ang nararapat para sa binata. Habang lumalalim ang gabi at dama-dami ang nainom kong alak, unti-unti akong nalasing. Nang lapitan ako ni Adrian, inaya ko siyang samahan ako palabas. Tumawag si Marco upang sabihing hindi na naman siya makakauwi. Sanay na ako sa ganoong sitwasyon, kaya hindi ko na iyon ininda. Ayos lang po ba kayo, tita? Tanong ni Adrian habang maingat niya akong inaalalayan papunta sa kotse. Ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Dahil sa kalasinggan, napasubsob ako sa kanyang dibdib. Napansin ko ang mabangong amoy niya, nakakaiba sa amoy ni Marco. Napatingin ako sa kanyang mga labi, mapula at tila ba masarap halikan. Naiiling lamang ako sa mga iniisip ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko may kakaila na anak ko siya kahit magkaedad lamang kami. Ngayon na nagpakasal ako sa isang mas nakatatanda, tila nagkakaroon ako ng mga pagnanasa na hindi ko maintindihan, baka dahil na rin sa kalasinggan ko kaya ganito ang aking nararamdaman. Pagdating namin sa bahay, hindi ko pinayagan si Adrian na buhatin ako patungo sa kwarto namin ni Marco.
May kakaibang kilabot na dumadaloy sa akin tuwing magdidikit ang aming mga katawan. Sa kabila nito, nag-aalala siya para sa akin, kaya ay nalalayan niya ako habang naglalakad kami. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa aking bewang, at tila hindi ko maialis ang isipan ko sa presensya niya. Pagdating namin sa kwarto, marahan niya akong inihiga sa kama. Nakapikit ang aking mga mata, ngunit naramdaman kong maingat niyang tinanggal ang aking sapatos at inayos ang aking pagkakahiga. Tita, iwan na kita ha, malambing niyang sabi, tila may pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay at hinayla siya papalapit sa akin. Nawalan siya ng balanse at bahagyang nasubsob sa aking katawan. Sa kanyang pag-aalala na baka ako masaktan, naitukod niya ang kanyang mga kamay sa kama, ngunit hindi may iwasang magdikit ang aming mga mukha. Sa isang iglap, sinadya kong halikan siya sa labi. Doc Adrian, pwede mo ba akong gamutin? Tanong ko, tila wala sa sarili. Natigilan siya, nakatitig sa akin na parang naguguluhan. Ngunit sa kalaunan, unti-unti siyang lumapit, at ang kanyang mga labi ay nagtagpo sa akin. Sa unay banayad lamang ang kanyang halik, ngunit naging mas maalab at mapusok ito habang tumatagal. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumugon sa kanyang halik. Para akong nalulunod sa damdamin, kaya't napakapit ako sa kanya. Habang lumalalim ang aming halikan, ramdam ko ang kanyang kamay na gumagapang sa aking katawan. Sa bawat haplos niya, naramdaman ko ang pangangailangan bilang isang babae, isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa bawat galaw niya, tila binibigyang buhay niya ang mga damdaming matagal nang natutulog sa akin. Hanggang sa tuluyan niyang tanggalin ang mga sagabal sa pagitan ng aming mga katawan. Bago pa bumalik sa loob si Adrian, tsaka ako kumain at uminom ng gamot, baka sakaling mawala ang sakit. Ako na rin sana ang maglalabas ng pinagkainan ko, pero saktong pagbukas ko ng pintuan, iniluwa si Adrian. Natulala na naman ako sa kagwapuhan niya at naalala ko na naman ang halik niya sa akin kagabi. Ako na ang magdadala sa kusina, malambing na sabi nito sa akin. Adrian, kaya ko na, naging casual ang aking boses, kunwari walang nangyari sa amin kagabi, kahit na ang totoo, nagkasala ako kay Marco. Gusto kong takpan na lang ang nangyari at huwag nang ungkatin pa. Lasing ako kagabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang minsang nangyaring iyon hindi na mauulit. Ako na, tita, bumalik ka na lang sa higaan. Pero mas makulit si Adrian kaya sa akin kaya hinayaan ko na, ayoko nang magmatigas pa. Pinilit ko na lang humiga, kahit hindi naman ako inaantok. Kinuha ko na lamang ang aking cellphone at dumalaw sa social media. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan kong hanapin ang Facebook account ni Adrian. Matagal ko nang tinititigan ang kanyang gwapong profile picture at hindi ko maiwasang mapangiti habang siya ay tinititigan. Grabe, ang gwapo mo talaga, Adrian. Sana pala una kitang nakilala, bulong ko at hindi sinasadyang naklik ko ang friend request. Napasinghap ako at nagmamadaling kinansela ang friend request ko kay Adrian, pero naghahang ang aking cellphone. Palibhasa luma na basta bigla na lang nag-notify ng, Adrian accepted your friend request. Hala, paano na to? Bigla tuloy akong nagkaproblema. Hi, tita. Pabalik na ako sa work ha. See you, chat bigla ni Adrian sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Nabuksan ko kasi bigla ang kanyang chat, hindi pa ako excited sa lagay na yon. Naiinis tuloy akong itinabi ang aking cellphone tsaka matutulog na lang matapos ako mag-reply ng, okay. Kinagabihan, dumating si Marco. Nag-aya ito sa akin na sa labas kami kumain, pero tumanggi ako. Sakto namang dinala sa bahay ni Adrian si Bella kaya sabay-sabay kaming kumaing apat sa harap ng mesa. Si Bella lamang nag-uusap at si Marco tahimik. Kaming dalawa ni Adrian nagseselos ako sa madalas na paghawak ni Bella sa kamay ni Adrian at pagiging sweet ni Adrian kay Bella kaya hindi ko maiwasang sumimangot. Ang ginawa ko, tinapos ko na lamang ang aking pagkain. Honey, matutulog ka na ba? Malambing na tanong ni Marco sa akin at lasing na ang kanyang boses. Panay ang katok sa aming silid. Nakahiga na sana ako. Lasing na naman dahil nag-aya si Adrian kanina na makipag one-on-one sama matapos ihatid pa uwi ang nobya. Tumayo ako at pinagbuksan ko siya, pero akay-akay pala ito ng anak niya. Lasing si Dad. Okay lang ba kung ipasok ko? Tanong ni Adrian sa akin. Lasing din ang lalaki, namumula ang pisngi hanggang leeg pati tenga.
Nakasimangot akong sinaipan siya, nagseselos pa rin ako sa nakita ko kanina kahit na wala naman dapat ipagselos dahil alam kong girlfriend iyon ng lalaki. Ako nang bahala sa dad mo. Magpahinga ka na, pagkasabi ko, hinawakan ko si Marco sa kamay kahit hindi ako siguradong kaya ko ang bigat niya lalo na. At tulog pa ito. Salamat, tita. Gumiti sa akin si Adrian pero nagtuloy pa rin ito sa aming silid ni Marco habang inaalalayan ng ama. Sinundan ko lang ito ng tingin. Inihiga lang naman ni Adrian ang ama sa kama, tsaka humarap sa akin. Akala ko magpapalim na't lalabas na, pero matagal niya akong tinitigan at natulala rin ako sa uri ng titig niya sa aking kabuuan. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero napapalunok ako, kinakabahan, at nagiinit ang magkabilang pisngi. Napaigtad ako ng marahang lumapit at yakapin ako, tsaka sinilinan ng halik sa labi. Adrian, huwag, protesta ko sa kanya, kahit nasa pakiramdam ko'y nagustuhan ko agad ang halik niya sa akin. Pero nasa kwartong ito ang asawa ko. Pagtatak silang ginagawa namin sa sarili nitong ama, walang narinig ang lalaki. Hinaila ko patungo sa likod ng takador at isinandal niya ako bago sabik na siniil ng mapangahas na halik ang aking uhaw na mga labi. Hinihingal na ako sa pananabik na maramdaman ko ang kanyang mga kamay. Kinilabutan ako sa ginawa niya kahit sa biglaan. Naramdaman ko ang maingat niyang haplos sa akin na lalong nagdudulot ng matinding pananabik. Muli, ginigising nito ang aking kamalayan. Naramdaman ko na tinanggal niya ang sagabal sa aking katawan, at doon, pinasaya niya ang bagay na iyon sa akin. Ayoko sanang magingay, pero hindi ko mapigilan. Naramdaman ko si Adrian, napapagitnaan, mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat, nanginginig ang katawan ko matapos marating ang dulo. Tsaka niya ko binuhat upang magpantay ang aming katawan at mukha. Naramdaman ko na lamang ang pamilyar na kirot at saya na naramdaman ko kagabi, pero walang kapantay na sandaling kasama ang lalaking ito lang ang makapagbibigay sa akin ng saya. Pagkatapos, nakangiti itong nagpaalam sa akin palabas ng kwarto at nag-iwan pa ng matagal na halik sa aking labi. Agad kong isinara ang pintuan at sakalang ulit na konsensya nang makita ko si Marco na nakahiga sa kama. Pero anong magagawa ko? Nagsimula na akong maglunoy sa kasalanan. Nahiga ako matapos maglinis ng katawan, matagal na dilat ang aking mata at paulit-ulit nararamdaman ang ligayang naramdaman sa mga yakap talik ni Adrian. Kinaumagahan, habang paalis si Marco papasok sa office, sinabi nitong 3 araw na hindi makakauwi. Wala namang problema sa paggastos dahil maraming pera itong iniiwan sa akin. Sa dami ng pera ni Marco, hindi ko alam kung saan gagastusin ng mga yun. Iisa lang ang hindi magawa ni Marco sa akin, ang mapasaya ko sa kama. Wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho. Pag-uwi naman sa bahay ay lasing. Simula nang pasayahin ako ni Adrian, kontento naman na ako sa kanya. Hindi ko na rin hinahanap iyon sa aking asawa. Sapat na ang 2 beses na nangyari sa amin, hindi ko nais pang dagdagan ang kataksilan ko sa aking asawa. Isa pa, may mahal ng iba si Adrian. Nag-aalala akong baka tuluyang mahulog ang loob ko sa lalaki. Sa araw na yun, inip na inip ako sa bahay. Dinalaw ko ang aking tiyahin. Binigyan ko sila ng panggastos at nagtungo ako sa mall. Nag-ikot-ikot ako hanggang sa narating ko ang isang shop na puro manipis na pantulog ang mga nakahanger. Nagsukat ako ng 3, at habang suot ko yun ay si Doc Adrian ang aking naiisip. Totoo pa kaya na sexy ako katulad ng sinasabi ni Marco sa akin nung nililigawan pa lang ako? Nung una, akala ko binobola lang ako ni Marco. Hindi ko alam kung bakit gusto kong maging sexy sa paningin ni Doc Adrian, kahit na alam kong sexy rin naman sa panaginip nito si Chell. At ngayon, gusto kong makipagkumpetensya sa paningin ni Adrian. Pareho naman kasing maganda at fresh kami ni Chell. Ma'am, kukunin niyo po ba yan? Bagay na bagay po sa inyo, tanong ng sales lady sa akin. Gumiti ako, tumango, kumuha ng 4 na iba't ibang kulay, black, pula, berde, at white. Lahat yun ay nasukat ko na at bagay na bagay sa akin. Katunayan, balak kong isuot mamayang gabi. Bumili din ako ng swimsuit. Nung unang araw ko sa malaking bahay, may nakita akong swimming pool at nais kong tuluyang maglunoy mamaya. Nang matapos mag-shopping, umuwi na kaagad ako. Walang ibang laman ang aking isipan kundi si Adrian. Walang araw na hindi ko siya nais makita. Bakit ganito? Nawala na ang nais kong iwasan siya. Hindi ko kaya,
lalo na kapag nakikita ko itong nakasuot ng doctor uniform. May kung anong pakiramdam ang gusto kong aminin sa lalaki, pero alam ko namang sa mga sandaling to, si Chell pa ang mahal ni Adrian. Kapag nakuha ko yung puso nito, tsaka ko hihiwalayan si Marco para malaya na kami. Gabi na nang dumating ako sa bahay. Pagpasok ko pa lang ng gate, narinig ko ang ingay sa sala, boses ni Chell at Adrian na nagtatawanan. Napapadalas yata ang punta nito sa bahay. Pansin ko lang. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Adrian at bahagya niya akong inisip kaya ganun din ang ginawa ko. Si Chell, binigyan ko din ng plastic na smile dahil sa totoo lang, ayoko siyang nasa bahay. Nagtuloy ako sa aming kwarto ni Marco at masayang nagsukat ng pantulog sa harap ng salamin. Nakikinita ko na inaalis ni Adrian ang sagabal sa aking katawan, at hindi pa man nangyayari nang hihina na ako. Nai-imagine ko pa lang, gusto ko nang bumigay. Ipinwesto ko sa ibabaw ng kama ang napili kong kulay na pantulog. Mamaya tsaka ako nagbihis ng mixing short, mixing maiksi yung kita ang kaluluwa. Nasa point na ako na nagpapasexy sa harap ni Adrian. Oo, dati naman hindi, wala akong pakialam kung anong suot ko, pero ngayon gusto kong sa akin lang ang kanyang atensyon. Lumabas ako sa kwarto namin ni Marco. Mabuti naman at nakauwi na yata si Chell, mukhang hinatid na ni Doc Adrian. Dumiretso ako sa komedor upang mag-prepare ng dinner para sa amin ni Adrian. Gusto ko siyang ipagluto, gusto kong maisip ni Adrian na kung ako yung pipiliin niya at hindi si Chell, hindi nito pagsisisihan. Nadatnan ko pa ang maid namin na nasa kusina na nagluluto. Pinaalis ko siya at sinabihan ako na ang magluluto para sa hapunan. Saktong naghahain na ako nang dumating si Adrian. Napaigtad pa ako sa bati niya sa akin. Hindi lang kasi yun basta bati, kundi may kasamang yakap at halik sa aking leeg. Agad akong nag-init sa ginawa niya. Adrian, baka naman may makakita sa atin, sinaway ko siya habang tumatawa at nakikiliti sa ginagawa niyang paghalik sa akin. I miss you, mahina niyang bulong malapit sa aking tenga. Napangiti ako. Kung ganun, pareho kami ng nararamdaman. Nami-miss ko din kasi siya, pero kahit gusto pa naming gawin yun ngayon, hindi pwede dahil baka makita kami ng maid. Bahagya ko siyang itinulak. Mamaya na pwede, pakiusap ko rito. Niyakap niya ako at siniil ng halik sa labi. Siniguro lang ni Adrian na nakakubli kami sa likod ng ref. Wala naman kaming ginawa kundi magpalitan ng halik, tsaka ako tuluyang naghain at sabay kaming kumain. May pagkakataon pang sinusubuan niya ako. Pwede bang dito ka sa room ko matulog? Tanong sa akin ni Adrian sa chat. Nasa kwarto na ako at siya'y ganun din. Hindi pwede. Makikita tayo ng maid. Mamaya na pagtulog siya, pumasok ka sa kwarto ko. I really miss you, reply na muli ni Adrian. Nagsimula na akong masabik sa kanya. Naalala ko na naman ang halik niya kanina lang namin na pinagsaluhan. Habang tumatagal kami ni Adrian, mas lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nagawa ko na at magagawa ko pa. Itinabi ko na ang aking cellphone nang magkasundo kaming sa teres magkita mamayang hating gabi kapag tulog na ang katulong, at hinintay namin iyon pareho. Kahit naantok na ang aking mga mata sa kahihintay na makatulog ang kasama namin sa bahay, gising naman ang aking diwa. Pasado 10 na ng gabi, nagchat si Adrian na magkita kami sa TERS. Marahan na ako lumabas ng kwarto tsaka dumiretso sa TERS. Hindi na nga ako nagbukas ng ilaw. Hinayaan ko ng mapa sa dilim palabas, suot-suot ko na rin ang mapang akit kong pantulog. Hindi na rin ako nagsuot ng pangilim para hindi na mahirapan si Adrian mamaya. Naghihintay na nga ito sa terrace dahil sinalubong niya agad ako ng yakap at halik. Kapwa kami ang nanabik sa isa't isa kaya naman pinagsawa namin ang aming mga sarili sa nakaw na sandali. Magkayakap kaming naghahabol ng hininga matapos ang mainit na aming pinagsaluhan. Dito na rin kami nakatulog. Sa mga sumunod na araw, kahit saan kami pumupwesto ni Adrian kapag may pagkakataon, basta-basta lang maiparamdam namin sa isa't isa ang init ng aming mga katawan, sinamantala namin ang pagkakataon kapag wala si Marco, madalas sa kusina, sa TERS, sa kwarto ni Adrian, or sa likod ng bahay. 1 linggo ang lumipas, at sa araw na iyon isasama ako ni Marco sa bakasyon nito sa Laguna dahil naawa na daw ito dahil madalas ako naiiwan sa bahay. 3 araw kami doon, at di naman ako makatanggi. Business trip kasi ito ng aking asawa, at ayaw ko namang sabihin niyang hindi ako pwedeng sumama dahil mas gusto ko pang maiwan.
Pagdating namin sa hotel na aming tutuluyan, sinamantala kong tumawag kay Adrian sa loob ng banyo. Na-miss ko na agad siya, pero busy ang kanyang cellphone, siguro ay kausap si Chell. Pangalawang araw, muli ko siyang tinawagan, wala na akong gustong gawin kundi umuwi dahil hindi ko siya makausap sa cellphone, madalas busy. Pero nagchat ako sa kanya. Han, anong gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Marco. Hindi ko naman siya agad pinansin dahil sa mga oras na iyon ay nag-reply na sa akin si Doc Adrian. Ang sabi nito, paahan ko siya ng picture ko na napaka-sexy. Iniwan ko si Marco sa kwarto tsaka ako nagtungo sa banyo at kumuha ng larawang ipapadala sa kanya. May kapilyuhan talaga itong si Doc Adrian. Nagpa-deliver na lang ako ng makakain natin ha. Paglabas ko ng banyo, bungad sa akin ni Marco, abala din ito sa harap ng computer, as usual about na naman sa business. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nakita kong nag-react si Adrian sa pinasa kong larawan pero hindi na ulit nag-chat kaya tinabi ko na ang aking cellphone. Nahiga ako at nagbukas ng TV upang aliwin ang sarili dahil abala pa rin si Marco. Nakaidlip nga ako dahil sa pagkainip, wala ring kasing kwenta ang pinapanood ko. Gin-icing na lamang ako ni Marco nang dumating na ang order nitong pagkain. Kainip-inip para sa akin ng 3 araw na business trip na iyon ni Marco. Gusto ko na lang hilahin ng araw para makauwi na kami dahil wala akong ibang iniisip kundi si Doc Adrian. Kaya nga nang sumapit ang araw na uuwi na kami tsaka na lamang ako naging excited, para akong bata habang isnasakay sa kotse ni Marco ang aming mga gamit at pakanta-kanta pa ako habang nagbabiyahe, sinasabayan ko ang tunog ng estereo. Mahilig kasi talaga si Marco sa music. Anong oras ang dating mo? Chat sa akin ni Doc Adrian. Nakaramdam ako ng excited dahil sa pag-uwi ko. Hindi ko alam eh. Depende kung hindi traffic, I miss you. Chat niya na ikinangiti ko. Ganon kasi ang nararamdaman ko ngayon, sobrang excited. Pagdating, hinanap agad ng aking mga mata si Adrian pero wala pa ang kotse niya sa garahe, baka naka-duty pa. Inayos ko ang aming dalang damit sa kwarto habang si Marco naman lumabas ng aming silid. Pagkatapos ko tsaka lumabas at nagluto ng aming hapunan. Gabi na nang dumating si Adrian ng mag-isa at hindi kasama si Chell. Nakita ko pa siyang malungkot na dumaan sa sala, hindi rin naman ang kwarto upang maghapunan kaya pinatawag ni Marco Samed. Napilitan yata itong magtungo sa kusina upang kumain. Nakita ko siyang nakatitig sa akin pag-upo sa harap ng mesa. Nagkamustahan sila mag-ama habang ako'y tahimik na pinakikiramdaman si Adrian. Wala siya sa mood ngayon, sobrang lungkot niya, hindi ko alam ang nangyayari. Matapos kaming kumain naririnig ko silang nagkukwentuhan ni Marco sa sala, madidisino sa malayo si Doc Adrian. Kaya pala ito malungkot kahit ako'y nalungkot din pagkarinig nun. Mamimiss ko siya ng sobra agad. Hindi ko siya nakita, pakiramdam ko nga pati ako'y nanamlay. Masaya pa naman sana ako sa pag-uwi namin ni Marco pero siya naman pala ang aalis. Nagkulong ako sa kwarto pagkatapos naming kumain. 9:00 na nang pumasok si Marco, nag-aya na kaagad itong matulog sa akin pero ang sabi ko hindi pa ako inaantok. Punta ka sa room ko, chat ni Adrian. Napatingin ako kay Marco, naghihilik na. Agad akong nagtungo sa banyo at naglinis ng katawan. Siniguro kong mabango ako bago kumatok sa kwarto ni Adrian. Nadatnan ko na siyang nag-iimpake. Bukas ng madaling araw ang flight ko, doon na ako for good. Mag-iingat ka dito, huwag mong pababayaan ang sarili mo, pahayag niya sa akin habang nagsisilang damit sa kanyang bag. Nalungkot ako dahil hindi na kami magkikita. Baka nga ito na ang huli. Bahagya akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Magkikita pa ba tayo? Malungkot kong tanong. Oo, kaso baka matagalan pa. Mamimiss kita, huminto ito sa ginagawa at humarap sa akin, nakipagtitigan. Sa uri ng titig ni Adrian, para akong malulusaw. Maya-maya, ginagap nito ang aking kamay, pinaglandas ang kanyang palad paakyat sa aking braso. Habang ginagawa ni Adrian, nabubuhay ang bawat himaymay ng aking kalamnan at ako'y nananabik. Naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ng aking sagabal sa katawan at ang mainit na si Adrian ang aking naramdaman na lagi kong kinasasabikan. Ngayong gabi, gusto kong sulitin ang huling pagkakataon sa kanyang tabi. Alam ko kasing pagkatapos nito'y wala na, hindi na mauulit. Sa loob ng 5 taon, naging tapat na family driver si Fernando sa isang kilalang mayamang pamilya. Siya ay 35 taong gulang,
kasal, at may 2 anak na umaasa sa kanyang pagsusumikap. Ang kanyang pagiging bahagi ng pamilya ay nagsimula nang siya ay personal na kinuha ni Sir Alejandro, ang pinuno ng pamilya. Subalit, sa kasamaang palad, 1 taon na ang nakalilipas, pumanaw si Sir Alejandro dahil sa stroke, iniwan ng kanyang asawa, si Ma'am Isabela, bilang bagong tagapamahala ng kanilang tahanan. Pagkatapos ng trahedyang ito, bumalik sa bansa si Ma'am Isabela upang harapin ang mga responsibilidad na iniwan ng kanyang asawa. Mula noon, si Fernando na ang nagiging katuwang nito sa bawat biyahe at aktibidad. Sa kabila ng pagiging propesyonal ni Fernando, nitong mga nakaraang araw, napansin niya ang kakaibang damdaming unti-unting sumisibol sa kanya tuwing kasama ang kanyang among babae. Bagamat byuda na si Ma'am Isabela, hindi may kakaila ang kanyang kagandahan at ang maayos na pangangalaga nito sa kanyang sarili, kahit na siya'y nasa edad na. Dahil sa kanyang trabaho, palaging kasama ni Fernando si Ma'am Isabela saan man ito magpunta. Isang gabi, nag-check-in sila sa isang hotel matapos ang mahabang biyahe. Karaniwan na ito sa kanilang routine, lalo na't mas pinipili ni Ma'am Isabela ang magpahinga sa malapit na hotel kaysa umuwi ng pagod. Hindi tulad ng kanyang yumaong asawa na galante sa gastusin, si Ma'am Isabela ay mas praktikal, kaya't madalas silang magkasama sa iisang kwarto upang makatipid. Noong gabing iyon, napansin ni Fernando ang laki ng kwarto, may malaking sofa na malapit sa kama, kung saan niya balak matulog. Habang naghahanda si Fernando, kumatok ang room service at dumating ang pagkaing in-order ni Ma'am Isabela. Nang lumabas ito mula sa banyo, nakatapi lamang ng tuwalya, hindi ito nagpakita ng anumang pag-aalinlangan o pagkailang sa presensya ni Fernando. Gaya ng dati, iniwas na lamang ni Fernando ang kanyang tingin upang magbigay galang. Maingat niyang inayos ang pagkain para sa kanyang amo habang ito'y nagbibihis. Sa gitna ng kanilang simpleng hapunan, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Fernando. Bagamat bihirang mangyari, sinabayan siya ni Ma'am Isabela sa pagkain. Isang tahimik ngunit di pangkaraniwang tagpo ang namagitan sa kanila, isang sandaling nagbigay ng kakaibang init sa kanilang relasyon bilang amo at driver. Matapos kumain, naghanda na sila para sa pagtulog. Habang nakahiga sa sofa, hindi maiwasan ni Fernando na mapansin ang maliit na pangangatawan ni Ma'am Isabela, ngunit kapansin-pansin pa rin ang maayos na hubog nito. Napaisip siya kung ang kanyang amo ay nakararamdam ng pangungulila sa yumaong asawa. Sa kanyang sarili, naalala niya ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang asawa at mga anak na ilang araw na niyang hindi nakikita. Napabuntong hininga siya, iniisip kung kailan siya makakauwi upang makapiling muli ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit alam niyang kinabukasan, may lakad pa si Ma'am Isabela, kaya't wala siyang magagawa kundi manatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang driver. Habang nakahiga sa sofa, hindi maiwasan ni Fernando na maalala ang masasayang gabi na pinupuno nila ng kanyang asawa ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang mga alaala ng kanilang matamis na pagsasama, umaasang sa ganitong paraan ay maibsan ang kanyang pangungulila. Subalit, sa halip na mapawi ang kanyang nararamdaman, mas lalo lamang itong tumindi. Ramdam ni Fernando ang init na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa kundi labanan ang damdaming iyon. Bilang isang responsableng lalaki, nauunawaan niyang may mga pangangailangan siya, ngunit pinili niyang ipunin ang kanyang lakas upang, sa kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan, maiparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa ng buong puso. Sa wakas, unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa antok, ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, naramdaman niyang may kumalabit sa kanya. Sa kanyang pagdilat, nakita niya si Ma'am Isabela na nakaupo sa tabi niya. Sa liwanag ng lampshade na nakabukas sa tabi ng kama, aninag ni Fernando ang mukha ng kanyang amo. Naguluhan siya kung bakit ito naroroon, at lalo pa siyang nagulat nang marinig ang sinabi nito. Iniimbitahan siya ni Ma'am Isabela na doon na matulog sa kama upang mas maging komportable siya. Bagamat nagtataka, hindi na rin nagtanong si Fernando. Ngunit nang siya ay hinayla ng kanyang amo patungo sa kama, halos hindi niya magawang magsalita. Ang sunod na sinabi ni Ma'am Isabela ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa kanya. Sinabi nito na labis na raw ang kanyang pangungulila sa yumaong si Sir Alejandro at nais nitong maibsan ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan niya. Sa sandaling iyon, mabilis na naunawaan ni Fernando ang nais iparating ng kanyang amo.
Bagamat ramdam din ni Fernando ang pangungulila at ang tukso ng sitwasyon, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang katapatan sa kanyang asawa, kahit pa siya'y naaakit sa kagandahan at alindog ni Ma'am Isabela. Sa kanyang isipan, malinaw na ang kanyang asawa lamang ang nararapat niyang pasayahin at bigyan ng ganitong uri ng pagmamahal. Buo ang kanyang pasya na hindi magpadala sa tukso, sapagkat alam niyang pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Maingat na pinigilan ni Fernando ang kanyang amo at tahimik siyang bumalik sa sofa upang doon matulog. Bagamat alam niyang nadismaya si Ma'am Isabela, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Para kay Fernando, ang pagtataksil sa kanyang asawa ay parang pagtataksil na rin sa kanyang mga anak, isang bagay na hindi niya kailanman magagawa. Sa gabing iyon, wala siyang narinig na anumang salita mula kay Ma'am Isabela. Sa halip, narinig niyang may tinawagan ito sa telepono. Hinayaan na lamang ni Fernando ang kanyang amo. Makalipas ang 15 minuto, may kumatok sa pinto ng kanilang hotel room. Sinabihan siya ni Ma'am Isabela na buksan ang pinto, at kanyang sinunod ito. Sa kanyang pagbukas, pumasok ang isang lalaki na sa kanyang tansya ay nasa edad 30. Ang lalaki ay may payat na pangangatawan at tila pamilyar kay Ma'am Isabela, sapagkat agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik na isinara ni Fernando ang pinto at bumalik sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang layunin ng lalaki o kung ano ang relasyon nito kay Ma'am Isabela, ngunit malinaw sa kanya ang nangyayari. Napagtanto niyang ang lalaki ang piniling kapalit ng kanyang amo matapos niyang tanggihan ang nais nito. Sa kabila ng lahat, nanatili si Fernando sa kanyang lugar, tahimik ngunit buo ang loob na panindigan ang kanyang mga prinsipyo at panata bilang isang tapat na asawa at ama. Nagkunwari si Fernando na natutulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Tahimik niyang pinakikiramdaman ang bawat kilos ng dalawang tao sa kalapit na kama. Ang tunog ng kanilang galaw ay tila nagbabanta pang magiba ang kama dahil sa lakas nito. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at palihim na pinanood ang ginagawa ng dalawa. Ang tanging liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay ng malabong liwanag sa silid, na nagdagdag pa sa tensyon ng tagpo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, napalunok si Fernando. Bagamat may edad na ang kanyang Ma'am Isabela, hindi niya inaasahan ang ganitong garapal na eksena. Hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng init sa kanyang katawan. Pilit niyang nilalabanan ang damdaming iyon, ngunit ang ginagawa ng dalawa sa harapan niya ay tila nagpapalalim lamang sa kanyang nararamdaman. Unti-unti, ramdam niya ang pag-alab ng init sa kanyang sistema, na tila hindi niya kayang pigilan. Sa mga sandaling iyon, napaisip si Fernando. Nagsisi ba siya sa pagtanggi niya sa alok ng kanyang Ma'am Isabela? Dapat nga ba siyang nagpadala sa tukso? Sa kanyang isipan, pumasok ang ideya na kung sakaling nagpadala siya, tiyak na walang makakaalam, lalo na ang kanyang asawa. Iniisip din niyang maaaring magbunga ito ng espesyal na pagtrato mula sa kanyang amo, marahil ay mas mataas na sweldo o iba pang benepisyo. Wala naman daw mawawala sa kanya kung pinasaya niya ang kanyang amo. Bilang isang lalaki, naisip niyang wala siyang mawawala. Doon niya naramdaman ang bahagyang pagsisisi. Ang pagkakataon ay tila palay na lumapit sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Habang pinapanood ang dalawa, naramdaman ni Fernando ang matinding inggit. Sa kanyang isipan, gusto niyang siya ang nasa posisyon ng lalaking iyon. Nakita niya kung paano nasisiyahan ang kanyang Ma'am Isabela, at ang kasiyahang iyon ay nagdulot ng matinding pagnanasa at pagseselos sa kanya. Sa mga oras na iyon, tila siya ang sisubog sa init ng kanyang nararamdaman. Ang tagpong iyon ay mabilis na nagtapos. Matapos ang mainit na eksena, tahimik na natulog ang dalawa sa kama. Ngunit si Fernando ay nanatiling gising. Hindi niya magawang matulog dahil sa mga alaala ng nangyari. Ang imahe ng kanyang Ma'am Isabela habang ginagawa ang bagay na iyon, pati na rin ang tunog ng kanyang boses na puno ng kasiyahan, ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang mga iyon sa kanyang pandinig at damdamin. Sa bawat pagbalikwas niya sa sofa, mas lalong tumitindi ang kanyang nararamdaman. Sa mga huling sandali ng gabing iyon, napagtanto ni Fernando na ang kanyang pagpipigil ay nagdulot lamang ng mas matinding hirap para sa kanya. Kung sakali mang nagpadala siya sa tukso, marahil ay mas mahimbing ang kanyang tulog at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, nag-iisip,
at nagdurusa sa init ng kanyang nararamdaman. Naisip ni Fernando na may susunod pa kaya. Posible kayang yayain siya ulit ng kanyang Ma'am Isabela. Kapag nangyari ang bagay na yun, tiyak na hindi na talaga siya magpapakipot. Noon pa man, nakita niya na ang napakagandang among babae. Hindi na siguro muna niya iisipin ang kanyang asawa. Bahala na. Basta ang pakiramdam ni Fernando, talagang masosolve lahat sa kanya basta matikman lamang niya ang bagay na yon. Napakaswerte naman ng lalaking katabi nito ng mga oras na yon. Nakita kasi niya, nang matapos ang mga ito sa pagpapasaya sa isa't isa, inabutan pa ng pera ng kanyang Ma'am Isabela ang lalaki, malaki-laki rin yon. Kung sakaling siya iyon, ay malaking tulong na iyon sa kanyang asawa at mga anak. Minsan talagang mahina ang isip ni Fernando ng gabing yun. Hindi alam ni Fernando kung anong oras na siya nilamon ng antok. Kinabukasan, paggising niya, wala na ang lalaki. Kasalukuyan namang nasa loob ng bathroom ang kanyang Ma'am Isabela at naririnig pa niya itong kumakanta-kanta. Mukhang napagan ng lalaking iyon ang pakiramdam nito. Napailing na lamang si Fernando. Tiyak na may pupuntahan na naman sila ng kanyang Ma'am Isabela. Kaya naman, nang matapos itong maligo, sinamantala niya na ang pagkakataon na magtanong dito kung kailan siya maaaring umuwi. Saglit siyang tinitigan ng amo na katatapos lamang maligo. Nagulat siya sa naging sagot nito sa kanya, dahilan kung bakit napaawang ang kanyang mga labi. Sinabi lang naman nito na, umuwi na tayo ng bahay. Pagdating natin doon, at mapagbibigyan mo ako sa gusto ko, agad-agad kitang papayag ang umuwi, plus bibigyan pa kita ng doble pa sa sahod mo. Mapang-akit ang boses ng kanyang Ma'am Isabela, kaya naman halos hindi makapagsalita si Fernando. Ikaw kasi talaga ang gusto ko, Fernando. Bukod sa may itsura ka, matipuno rin ang katawan mo. Gustong-gusto ko ang katawan mo kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Pasayahin mo ako, Fernando, at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, kahit na ano. Gustong pumalakpak ni Fernando. Hindi alam ng kanyang amo na labis na rin siyang nagagalak. Ngunit kailangan muna niyang magpakipot nang sa ganoon may mas malaki ang maaari nitong i-offer sa kanya. Ma'am, magkano po ba yung madadagdag sa sahod ko? Pasimpleng tanong niya na sa hindi malamang dahilan, ikinaaliw ng mukha ng kanyang amo. Mukhang nagkaroon ito ng pag-asa na papayag siya. Doble ang magiging sahod mo buwan-buwan. Bukod doon, bibigyan kita ng extra para sa bawat serbisyong gagawin mo sa akin. Kung ano yun, alam mo na yun. Gusto ko iyong masasayahan ako ng husto. Katulad po ba ng ginawa ng lalaking iyon sa inyo kagabi? Tanong ni Fernando, ngunit kaagad niyang napansin ang pasmed na wika ng kanyang Ma'am Isabela. Pinagtiyagaan ko lang yun. Napakapayat ng katawan at hindi rin ako nasiyahan. Mas gusto ko yung para akong dinudurog at talagang gusto kong maramdaman na nanatili akong dalaga. Tiyak na alam mo kung anong nais ko. Kaya sige na, Fernando, pumayag ka na sa alok ko. Pareho naman tayong masisiyahan, at ikaw, malaki rin ang maibibigay mo sa pamilya mo. Pangako, kapag pumayag ka, walang sino man ang makakaalam. Patuloy siyang kinukumbinsi ng kanyang biyudang amo, kaya naman hindi na pinatagal pa ni Fernando ang pagpapakipot. Pumayag na siya sa nais mangyari ng kanyang Ma'am Isabela. Tiyak na mabubusog niya ito ng husto, lalo pati yun ang bagay na talaga namang ipinagmamalaki ni Fernando, ang pagkakaroon niya ng gifted na bagay na iyon. Mukhang abot naman ng langit sa kasiyahan ang kanyang amo sa ginawa niyang pagpayag. Ganoon pala katindi ang pagkagusto nito sa kanya. Kung noon pa sana nito sinabi yun, di sana malaki na ang ipon niya ng araw na yun. Umuwi sila sa mansyon ng kanyang Ma'am Isabela. Dir-diretso na itong pumasok sa silid nito sa ikalawang palapag at hindi pinansin ang pagbati ng isang kasambahay. Paimpol na ring sumunod si Fernando, at alam na niya ang kanyang dapat gawin. Tiyak na hindi na magtataka ang mga kasambahay sa bahay na iyon, sapagkat dati naman na siyang pumapasok sa silid ng kanyang amo. Minsan kasi, may pinapaayos ang kanyang Ma'am Isabela sa silid nito kaya siya na ang gumagawa, ngunit iba ang gagawin niya sa araw na iyon. Nang marating na ni Fernando ang silid ng kanyang Ma'am Isabela, sinabi nito sa kanya na maupo siya sa kama. Nahalata niya na ang galak ng kanyang biyudang amo ng mga oras na yun. Talagang wala pa silang kain, ngunit nagmamadali na ito sa nais nitong gawin sa kanya. Nilock nito ang pinto ng silid nito tsaka siya binalingan ng tingin. Buong paghanga siya nitong tinitigan habang ito dahan-dahan ng humahakbang patungo sa gawin niya.
Kinabahan si Fernando ng mga oras na yun, ngunit naalala niya ang init na nararamdaman niya noong nagdaang gabi. Nang tuluyang makalapit sa kanyang harapan ng kanyang Ma'am Isabela ay banayad nitong hinaplos ang kanyang mukha pagkay dahan-dahan itong ibinaba ang mukha sa kanyang mukha. Balak yata siyang halikan kaya naman hinayaan na lamang ito ni Fernando, lalo pat maging siya nakaramdam na rin ng init ng kanyang katawan hanggang sa maramdaman niya na tuluyang naglapat ang mga labi nila ng kanyang Ma'am Isabela. Mainit at napakalambot ng manipis nitong labi. Biglang pumasok sa isip ni Fernando ang imahe ng kanyang asawa, ngunit binaliwala niya yon. Tino na lamang niya ang kanyang atensyon sa babaeng kanyang kahalikan. Mukhang talagang nasa sabik na ang kanyang amo sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang magkabilang braso, at sa muli, hinalikan sa mga labi. Sa pagkakataong iyon, mas mapusok at mas mainit ang halik na kanilang pinagsaluhan. Maging siya hindi na rin nakapagpigil kaya naman ang kanyang kamay ay napahawak na rin sa kanyang biyudang amo. Tuluyang nadarang si Fernando kaya naman hindi niya napinatagal pa at unti-unti na rin niyang inaalis ang mga bagay na sagabal sa amo halos mangisay naman ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama tsaka binuhat ang kanyang Ma'am Isabela. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa malambot na kama tsaka niya muli itong hinalikan ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, malaya niya nang nahawakan ng kagabi lamang nakikita niya talaga ang nakakagigil ang napakagwapo siya nito. Ngunit hindi pa siya natatapos sa ginagawa ay ito naman ang bumangon at siya naman ang itinulak sa kama pagkuwan ay walang ano-ano na pamwesto na ito sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Tila yata iba ang mangyayari ito yatang hahanap-hanapin niya sapagkat masyado siyang nasisiyahan sa ginagawa nito. Napapaaway ang mga labi ni Fernando sa ginagawang milagro ng kanyang amo. Halos mamilig naman ang mata ng babae nang tumambad sa harap nito ang bagay na napakagalit nigkita naman ni Fernando kung paanong napalunok ang kanyang Ma'am Isabela sa nakikita. Hinintay niya ang sunod nitong gagawin. Napaigtad pa siya nang simulan na nga ng Ma'am Marlene niya ang gusto niyang mangyari. Napakagatlabi pa nga si Fernando talagang nagiinit na ang kanyang katawan. Gusto niya ang ginagawa ng kanyang Ma'am Isabela. Hanggang sa hindi na siya nakapaghintay kaya hinailan niya ito upang mapayakap sa kanya, at dahil sa parehas ng uhaw at nagiinit hindi na nila pinatagal na gawin ang bagay na iyon halos masira na ang kama ngunit hindi iyon inalintana ni Fernando sapagkat naririnig niya ang pakiusap ng kanyang Mang Isabela na huwag siyang hihinto. Nakikita ni Fernando ang ginawang sunod-sunod na pagtango ng kanyang Ma'am Isabela, hudyat na gustong-gusto nito ang nangyayari sa naalala niya gusto nitong madurage ng husto kaya naman tama lang iyong ginagawa niya. Walang maririnig sa loob ng malaking silid na yun kundi ang paghinga ng dalawang ito ang mga ingay ng kanya Ma Isabela at ang mga tunog na mga ginagawa nila mas nakakapag-init sa pakiramdam ang ganoon. Kaya naman mas pinag-igi ni Fernando hapong-hapo na siya ngunit hindi yun naging hadlang sa ginagawa niya paminsan-minsan nagpapahinga siya para makabawi ng lakas pabiling bailang lang naman ang kanya ang Ma Isabela sapagkat hindi nito malaman ang gagawin. Walang katulad ang kanya ang Ma Isabela palibasa kasi wala itong anak hindi nagkaanak ang kanyang mga amo pagod at pawisan si Fernando at ang kanya Ma Isabela nang matapos ang ginagawa nila. Umalis siya sa tabi ng kanya Ma Isabela tsaka ito nahiga sa tabi nito maging ito'y bumabawi rin ng lakas kaya naman saglit silang nagpahinga. Hindi makapaniwala si Fernando sa kung ano ang nangyari tila ba panaginip lamang ang lahat ng yun ngunit naroon siya sa tabi mismo ng kanyang amo hindi man makapagsalita ang kanyang amo alam niyang nasayahan ito sa ginawa nila base sa aura ng itsura nito talagang mas gaman ang pakiramdam nito. Hindi lang yun nakita niyang humugot ito ng ilang libo sa wallet nito at lumapit sa kanya. Grabe ka, Fernando, wala kang katulad dahil doon o ang reward mo. Sana gawin mo ulit yun sa akin at hindi na ako maghahanap pa ng ibang lalaking makakasama ko. Hindi nagawang sumagot ni Fernando tinanggap na lamang niya ang pera at tinanong ang kanyang Ma'am Isabela kung maaari na siyang umuwi. Pumayag naman ito kaya naman magaan ang loob na umuwi si Fernando. Nang makauwi sa bahay nila ng kanyang asawa, nilabas niya ito at ang kanilang dalawang anak. Namasyal sila't kumain, at binilhan na rin ng gamit ang kanilang mga anak. Napatitig si Fernando sa kanyang asawa. Wala man lang itong kaalam-alam na hindi lamang ito ang babaeng sinasamba niya. Payat ang katawan ng kanyang asawa, ngunit mahal ito ni Fernando. Hindi niya nga lubos maisip kung bakit nagawa niya itong lukuhin.
Siguro nga dahil sa pangangailangan niya bilang isang lalaki kung maulit man ang ginawa nila ng kanya Ma'am Marlene tiyak na hindi lamang iyon sa pera kung kasalanan man na lokohin ang kanyang asawa ay bahala na nagkakapera siya at maging siya ay nakikinabang ng gabing yun hindi muna bumalik sa mansyon si Fernando may mga pangangailangan din bilang isang babae ang kanyang asawa at kailangan niya itong samahan sa gabing malamig katulad ng palaging nangyayari hinintay muna nilang tulog na ang kanilang mga anak bago niya nagawang angkin ng buong puso ang kanyang asawa. Maangkin man siya ng ibang babae alam niyang ito pa rin ang uuwian niya ito lang sapagkat ito ang kanyang asawa. Maagang nagpakasal si Sabrina sa murang edad na 17 taong gulang. Isang desisyon na tila minadali ng pagkakataon, sapagkat nabuntis siya at wala ng ibang pagpipilian kundi ang sumama sa lalaking magiging ama ng kanyang dinadala. Sa simula, puno ng pangarap at pag-asa ang kanilang pagsasama, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dati nilang masayang pagsasama ay napalitan ng malamlam na mga araw at hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng lahat, nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Krista, na ngayoy 13 taong gulang na. Sa huli, napagdesisyonan ni Sabrina na wakasan ang relasyon nila ng ama ni Krista, isang hakbang na mahirap ngunit kinakailangan para sa kanilang kapakanan. Sa kasalukuyan, si Sabrina ay 31 taong gulang na. Matapos ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan, tila nawalan na siya ng interes na muling pumasok sa isang relasyon. Mas pinili niyang ituon ang kanyang panahon at lakas sa pagpapalaki kay Krista, na unti-unti nang nagdadalaga. Ang kinabukasan nilang mag-ina ang naging sentro ng kanyang buhay. Nagtatrabaho si Sabrina bilang katulong sa karenderya ng kanyang pinsan. Sa tuwing walang pasok si Krista, tumutulong din ito sa karenderya upang mag-ipon ng pambaon para sa eskwela. Ang kanilang araw-araw na buhay ay simple ngunit puno ng pagsisikap at pagmamahalan. Isang araw, sa gitna ng abalang oras sa karenderya, dumating ang isang customer na tila nagdala ng kakaibang hangin sa buhay ni Sabrina. Siya ay si Eric, isang matipuno at tsanito na binata, mas bata ng 4 na taon kay Sabrina. Sa bawat pag-order ni Eric, hindi may kakaila ang kakaibang tingin nito kay Sabrina, isang tingin na puno ng paghanga at respeto. Kahit pa may anak na si Sabrina, tila hindi ito alintana ni Eric. Sa katunayan, sa kanyang mga mata, si Sabrina ay parang nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang 20s, maganda at bata pa rin ang dating. Hindi inaasahan ni Sabrina na hihingin ni Eric ang kanyang numero. Araw-araw itong kumakain sa karenderya, tila ginagawang dahilan ng pagkain upang makita siya. Sa una, nagdalawang isip si Sabrina. Ngunit sa tamis ng mga salita at sinseridad ni Eric, unti-unting bumukas ang kanyang puso. Matapos ang ilang linggo ng may sensinang panliligaw, napasagot din ni Eric si Sabrina. Sa kabila ng kanilang agwat sa edad, naging masaya ang bawat araw ni Sabrina sa piling ni Eric. Ngunit pinili niyang itago muna ang kanilang relasyon kay Krista, sa takot na baka hindi pa ito handang tanggapin ang bagong kabanata sa buhay ng kanyang ina. Sa kalaunan, ipinakilala na rin ni Sabrina si Eric kay Krista. Sa unang pagkikita pa lamang, ramdam na ni Krista ang kabutihan ni Eric. Hindi naging mahirap para sa dalagita na tanggapin ang bagong nobyo ng kanyang ina dahil sa likas na kabaitan at pagiging galante nito. Madalas dumalaw si Eric sa kanilang bahay, laging may dalang pagkain o pasalubong para sa mag-ina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang napapalapit si Krista kay Eric, at tila nagiging bahagi na siya ng kanilang pamilya. Dahil sa kanilang magandang samahan, napagdesisyonan ni na Sabrina at Eric na magsama na sa iisang bubong. Malaki ang bahay ni Eric, kaya't nagkaroon pa ng sariling kwarto si Krista. Para kay Krista, ito'y isang bagong simula, isang tahanan kung saan nararamdaman niya ang pagmamahal at seguridad. Para naman kay Sabrina, walang kapantay ang saya na nararamdaman niya sa piling ni Eric, ang lalaking muling nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Masaya naman si Eric dahil 2 babae na ang nasa bahay niya at ang isa ay napakabata at talagang sariwang-sariwa. Hindi nagtagal ay nagkaroon na siya ng kakaibang pagtingin sa anak ni Sabrina at sa tuwing pinagsasaluhan nila ni Sabrina ang kanilang pagmamahalan ay iniisip na ang dalaga ang kanyang kasama. Sa bahay ay may kalayaan si Krista na gamitin ang mga gamit na naipundar ni Eric. Parang anak na ang turing ng lalaki sa kanya kaya lalo siyang napapalapit sa nobyo ng kanyang inay.
Kahit nagsama na si Eric at Sabrina ay hindi pa rin humihinto sa pagtatrabaho si Sabrina sa Carinderia bilang tulong sa kanyang bagong kinakasama. Madalas madaling araw ang alis ni Sabrina sa bahay kaya naiiwan na lamang ang dalagitan niyang anak at ang kanyang nobyo. Isang pagkakataon ay umalis si Sabrina ng madaling araw gaya ng ordinaryong pag-alis niya sa bahay para pumasok sa trabaho. Nagiinit si Eric, pero hindi naman siya nakascore kay Sabrina dahil may period nga ito. Pag-alis ay hindi niya napigilan ang sarili, bumangon at pumunta sa silid ni Krista. Sinilip niya ang mahimbing na natutulog na dalagita at matagal na tinitigan. Gustong-gusto niya lapitan si Krista ngunit napigilan siya ng kanyang takot kaya tinitigan na lamang ni Eric ang tulog na dalagita mula sa nakapinid na pintuan. Kinabukasan ay pupungas-pangas pa si Krista na bumangon at lumabas ng kwarto na makasalubong ang kanyang stepfather. Baliwala lang sa dalagita ang hindi magsuot ng panloob pag naroon sa bahay kaya naman tuwang-tuwa si Eric. Walang klase ng panahong iyon si Krista dahil Sabado kaya naman sa bahay lang si Krista at maglalaban ng mga damit. Tiyempo namang hindi papasok si Eric sa trabaho para ayusin ang pasahod sa kanyang tauhan. Sa bahay lamang silang dalawa ngayon ni Krista at wala si Sabrina na magiging istorbo sa kanila. Naadat na niya ang dalagita sa lababo na nagkukusot ng mga underwear gaya ng pangtaas at pambaba na hindi nalabhan at mga uniform sa paaralan. Sa itsura ni Krista na hindi ayos ngunit talagang nagagandahan at nabibighani si Eric kahit na nga hindi pa naliligo ang dalagita. Huwag mo nang labhan yan iya, baka masira ang magaganda mong kamay, wika ni Eric. Hindi naman po uncle, sanay naman na po ako sa paglalaban ng mga sarili kong damit kaya naman po ayos lang, sagot ni Krista. Hayaan mo bibili kita ng washing machine para hindi ka na mahirapan sa paglalaba Nakakahiya naman po, ayos lang talaga uncle, kaysa naman ipasako pa kay nanay ang paglalaba ng mga ito. Oo nga no, tama ka. O sige na, tapusin mo na yan at ipapasyal kita. Payag ka ba? Saan naman tayo mamasyal uncle? Kahit saan mo gusto. Gusto mo nood tayo ng sine. Libre ko lahat, wala naman akong trabaho ngayon Sige po, nood tayo ng sine. Tapusin ko lamang po ha. Kasama po ba natin si nanay? Hindi, may trabaho kasi siya kaya hindi siya makakasama. Huwag mo na lang sabihin sa kanyang mamamasyal tayo para naman hindi mainggit. Sige po uncle, tapusin ko lamang to ha. Hinimas-himas pa ni Eric ang likuran ni Krista bago ito umalis at kung saan naglalaba ang dalaga. Sa panig ni Krista ay simple lamang ang ginawa ng amahin ngunit hindi niya alam na iba na ang pakiramdam ni Eric. Dali-dali niyang sinampay ang kanyang mga nilaban, nakatambak lamang kasi ang mga ito sa mga araw na may pasok. Hindi niya naman nalalabhan kaya Sabado niya na lamang naayos. Nang matapos maglaban ni Krista, naligo na ito at nagbihis ng magandang damit dahil sa balak sa kanilang pamamasyal ng kanyang tatay-tatayan. Hindi nagkakalayo ang itsura ng dalawa dahil kung magtatabi sila ay para lamang silang magnobyo dahil batang-bata pang tingnan si Eric kaya naman parang bagay na bagay sila ni Krista. Lumabas sila ng bahay sakay ng motor ni Eric at agad pumunta sa malaking mall tsaka kumain bago pumasok sa sinihan. Walang gaanong magandang pelikula ang nakahilera bukod sa horror suspense na gusto namang panoorin ni Krista. Sa gitna ng kanilang panunood ay nakakatakot at nakakagulat ang lahat ng mga eksena kaya hindi maiwasang mapahawak o kaya naman ay mapayakap sa tatay-tatayan sa sobrang gulat sabay sigaw ng malakas. Samyong-samyo ni Eric ang napakabangong hininga at halimuyak ng dalaga sa tuwing napapayakap ito sa kanya. Halos hindi na bumibitaw si Krista sa kanyang bisig dahil sa sobrang takot. Hinahayaan lamang niya ang dalaga at sa halip ay pinalibot pa niya ang kanyang bisig sa leeg nito para maupa ang takot ni Krista. Sobrang dikit ng kanilang mga katawan ay parang magkasintahan na talaga sila at parang walang pakialam ang dalagita kahit paamahin niya ang umaakbay sa kanya at yumayakap dahil gumagaan ang kanyang pakiramdam. Matapos ang umaatikabong palabas ay tahimik na lumabas ang dalawa. Doon hawak-hawak ni Eric ang kamay ni Krista at hindi naman pumapalag ang dalagita sa pag-aalalay sa kanya habang naglalakad. Kumain sila ulit tsaka namasyal sa department store. Pinapili pa niya ang dalagita ng mamahaling mga damit at bibilhin niya iyon para rito. Sa kayamanan ay namili na rin si Krista dahil gusto rin niyang mabilhan ng original at bagong pantalon at t-shirt. Binayaran ito ni Eric at pagkatapos ay umuwi na nga sila ng bahay.
Pagod si Krista nang makarating sila sa bahay kaya naman agad siyang pumasok sa silid para sukatin ang kanyang pinamailing damit. Habang naghuhubad ng damit ay biglang kumatok ang kanyang tatay-tatayan. Pinagbuksan niya ng pintuan si Eric. Nagbibihis ka pala iya. Sorryhan na istorbo pa kita. Ayos lang uncle. Ang totoo ay sinusukat ko ang mga pinamili nating damit ko kaya hindi ho kayo nakakaistorbo. Ganoon ba? Pasensya ka na hindi ko talaga alam. So bagay na bagay siguro yun sa'yo dahil napakaganda mo. Maganda talaga uncle. Ha? Oo napakaganda mo kaya. Siya nga pala. Kaya ako kumatok ay isasauli ko sana yung panyo mong pinahawak mo sa akin kanina. Nakalimutan mo kasing kunin. Sorry uncle ha. Pero salamat. Wala yun. Pwede ba kitang makita habang suot mo ang mga bagong damit na binili natin? Oo naman ho. Halika pasok ho kayo. Pumasok si Eric sa silid ni Krista at umupo sa kama ng dalagita. Walang mali siya sa kanya kahit pa nasa loob sila ng iisang kwarto. Bago pa man tuluyang may sukat ni Krista ang bagong pantalon ay napigilan na siya ng amain sa pamamagitan ng paghablat sa kamay dahilan para mapalapit at matamba siya sa nakaupo niyang amain. Nagulat ang dalagita sa gawin ng kanyang tatay-tatayan dahil sa bigla nitong hilis sa kanya. Hindi niya inaasahan na masusundan yon ng isang halik. Sa pagkabigla ay hindi agad nakagalaw ang dalagita at animoy naging estatwa dahil sa halik na ibinibigay ng lalaki ay hindi na alam ni Krista ang gagawin dahil hindi rin niya maipagkakailang may paghanga siya sa nobyo ng kanyang nanay dahil bukod kasi sa mabait ay napakagwapo pa nito sa kanyang paningin at may kakaibang dalang aliw kapag sila ay magkasama. Dahil wala man lang karanasan ng dalaga ay hinayaan na lamang niya ang lalaki na sakupin ang kanyang malalambot na labi. Maya-maya ay tinulak siya ni Eric pahiga sa kama. Dahan-daang lumapit si Eric. Pinagmasdan ang buong kagandahan ng dalaga. Lumapit si Eric, bumulong sa dalaga, okay lang ba? Oh sige uncle, okay lang, sagot naman ng dalaga. Nang marinig yun ay hindi na nga nag-aksaya ng oras si Eric. Marahan niyang inilapit ang labi niya sa labi ng dalagang si Krista papunta sa leeg papunta sa tenga. Napapapikit ang dalaga dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Parehas na pawisan at maya-maya ay nagsimula na nga na yumugyog ang kanilang hinihigaan. Matapos noon ay sabay silang napabagsak sa kama. Talaga namang lupaypay ang 2 taong to dahil na rin sa naabot nila ang rurok ng tagumpay. Krista, mahal ko, atin-atin lang to ha. Payag ka ba? Huwag mo na lamang sasabihin kay Sabrina. Opo uncle, basta palagi kayong magiging mabait sa akin ha. Ano na pong gagawin natin? Wala, maglalaro lang tayo tapos alam mo na Paano po si nanay? Huwag kang mag-alala ha. Itago na lamang natin yung dalawa. Huwag kang mag-iingay ha. Pangako ko pag naging mabait ka, bibilhan kita palagi ng bagong damit. Niyakap ni Eric ang dalaga. Pananggakwan niya ito ng mga bagay na magaganda. Walang hanggang pasasalamat ang binibigkas niya sa harap ng labi ni Krista at ginagantihan naman siya ng dalagita ng malambing ng ngiti at matamis na halik habang maiinit na nagyayakapan at pinagsasaluhan ang ligaya mula noon.